Itong tatlong bagong complainant dumulog at nagsampa ng kasong administratibo laban ho sa grupo ng pulis na may kaugnay naman sa mga nawawalang sabongero at extrajudicial killing sa panahon naman ng war on drugs. Alamin natin ang buong detalye, may balita si Bombo Bea Pinisa. Dumulog at nagsampa na ng kasong administratibo sa tanggapan ng National Police Commission ang tatlong bagong complainant na kinilala bilang sina Elizabeth Soto, Milagros Estacio at Guillermo Mateos laban sa grupo ng mga pulis, kung saan 4 ang napag-alamang kasalukuyang isinailalim na sa preventive suspension ng komisyon. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Vice Chairman Executive Officer Atty. Rafael Vicente Calinisan, mahalagang maimbestigahan ang kaugnayan ng kaso ng missing saros at maging ng mga naging extrajudicial killings ng war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte upang malaman kung ang mga personalidad na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero ay may nalaman din sa mga naging pagpatay ng kampanya kontra droga ng nakaraang liderato. Anya, kailangan talagang isailalim sa isang malalim na investigasyon ang parehong mga pangyayari dahil mayroong ugat at malalim ang pinanggagalingan ng mga reklamo ng tatlong individual na siyang personal na nagtungo sa komisyon ngayong araw. Given po na paglutang ng ating dalawang nanay dito at given the pronouncement of other agencies, it appears na may kaugnayan po. Ito rin po sinasabi ng ating DOJ Secretary. Siguro po itong dalawang nanay patunay na mukhang may kaugnayan nga po. Ito nga po yung isang report, sulyapan ko, nakalagay dito by bus pero yung mga ibang kasama dito sabong nga So mukhang kailangan talaga nating silipin pa talaga. Yes, yung 4 na yun, naka-preventive suspension. Kasunod naman nito ay kinumpirma rin ni Calinisan na ang naturang reklamo ay magiging hiwalay na kaso dahil sa mga naging sensitivities at linkages nito. Anya, ito ay re-resolbahin base sa kung ano mga ebidensya at dokumento ang inihain at naisumite sa kanilang tanggapan, gayon din sa naunang complaints na natanggap ng komisyon hinggil pa rin sa kaso ng missing sabongeros. Bagamat iisa-isahin ng komisyon ang pag-iimbestiga, nanindigan si Calinisan na hindi sila magiging bulag sa kabuuan ng mga kasong ito at patuloy na sisilipin ang posibleng links at ugnayan sa kaso ng sabongeros at maging ng extrajudicial killings. Definitely this is going to be a separate case. Sabi ko nga, ang justisya dapat hindi na i-influensya, hindi niya dapat sinisip personalidad, dapat i-influensya. So this is a separate case. I-resolve natin yung kasong nauna base dun sa ebidensyang iniharap. I-resolve natin to base dito sa ebidensyang idinulog sa amin. Pero siyempre, hindi naman kami pwedeng din naman bulag dun sa kabuuan. So now we take notice of the possible links. Pero yung pagre-resolve ng mga individual cases, they have to be treated individually. Samantalang 4 na pulis naman na napag-alamang nag-match sa mga pangalan ng mga pulis sa sangkot sa kaso ng missing sabongero at sa kasalukuyang inarereklamo ng mga ginang ay kinilala bilang sila Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla, Police Staff Master Sergeant Mark Anthony Marinque at Police Hernandez Munoz na kabilang sa 12 pulis na pinatawan ng preventive suspension ng komisyon. Iyan muna ang mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Pinisa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.